Basta ang sinabi lang, sige, kung yan ang gusto mo, hindi ka na magpa-vlog. Kaya noon, kaya ito makita nyo, talagang ang, kung baga sa kwan yan, sa materialis purtis pa. Pero panoorin nyo ngayon, yung mga reels niya, losyang na. Ano ang tawag dito? Bira. Bagsak na. Pati yung ilong niya. Makikita mo na talagang binarurot ng binarurot. No comment guys Mga word ni kuya, binarurot ng binarurot Parang alam mo kuya, may nailalala kasi nag-alaga ko ng kalapate. May kalapate ka kasi kalapate pag bumarurot yun. Mabilis. Ilang segundo lang. Kumakampi ako dito kay Bal Santos Matubang at kay Rab. Parang sinasabi niya, wala akong personal connection with Kuya Bal Santos Matubang at Kalinga Prab. Ganyan sinasabi niya. Pero very updated siya, no? Nagugulat nga ako eh. And ito, nagpapaka-totoo lang siya sa sinasabi niya. Kinukan ko lang yung ginawa ninyong nakahayupan. Dinidiscuss ko lang dito. Nakakagalit lang. At siya lang po ang nagbabanggit ng utang na loob. Baka sabihin nyo sa amin nagagalit. Wala po akong binabanggit ng utang na loob. No? Pero kung binabanggit niya yung, free naman siya sabihin yun dahil hindi naman tayo komunistang bansa. Di ba? Ngayon, ang tanong, ako ba ay 100% na i-blame ko itong si Beyonce? Magandang tanong yun ha. Kung i-blame niya ba si Beyonce 100%? Ano kaya ako? Very curious ako sa tanong niya. So, pakinggan natin. Mo itong ipapanood ko sa iyo, ito yung buhay ni Erica na hindi lamang hampas lupa, kain ibak baboy pa ito. Social na guys, di ko po kinakaya. Hindi na lang po nagsasalita Nagugulat, natatawa lang ako kasi talagang grabe siya. Nilalamon ito ibak ng baboy. Doon natutulog yan sa katabi ng baboy ito. Di ba alam nyo guys nagiging totoo lang kasi siya. Grabe pero talagang grabe. Hindi lahat ng nakikita yun na ang totoo. Hi guys, magandang araw sa inyo lahat. Ito na naman po ang paborito niyong reactor, ang nag-iisang baliw pero nakakaaliw, ang nag-iisang Marzano TV 2.0. At ngayong araw guys, i-react po natin itong isa. Grabe no, kilalang reactor din to. Malaki yung channel niya actually, no. Ang kanyang subscribers umaabot ng 133k. Ang pangalan niya Berana Live Studio TV at may pamagat to E at B. Mula sa pagiging patay gutom ay binago ni Kalinga Prab ang buhay mga traidor ito. And again guys tayo po ay mag-react lang nating personal. No, at syempre trabaho lang, wala personalan po. At syempre hindi po tayo makikipag-away dito. At tayo po ay magbe-base lang. No, magbe-base lang tayo dito sa video ng reactor na to. At pakinggan natin yung kanyang sasabihin dito. No, at syempre shoutout mo natin lahat ng mga viewers natin mula Luzon, Visayas at Mindanao, syempre sa buong Mega Metro Manila. Syempre shoutout po sa lahat ng mga viewers natin, no? Syempre kala Ma'am Tita Alice Antonio, no? Syempre kala Tita Virginia Rapir at syempre kala Mamili Chan, shoutouts. Magandang araw sa inyo. Syempre shoutout din po natin yung mga nag-comment sa last video reaction natin. Akala mo Mary Lou Angot, sabi niya, ako Sir Mars, matagal na akong duda sa strikers. Kasi kapag nagla-live si Mang Iking, palagi niyang sasabihin na striker lang daw ang suportahang reactor. Kasi sila daw ang tunay nagtatanggol sa Kalingap talaga. Siguro usapan na nila yan sa mga plano nilang pag-alis sa Kalingap, Sir Mars. Ngayon ko lang napagtanto lahat ng lumalabas sa bibig ni Mang Iking, kaya pala. Kasi ito po yung nireact natin, no, yung umiyak si Iking. Nasabi niya daw pag umalis daw siya magiging anti-Kalingap. Siya actually guys, no,
Yung Edsy na yan, talagang kasama ako nagtatanggol dyan. No? Hindi si Mang Iki nagtatanggol kay Beyonce. Pati kami po ako, kahit lalo na ako. Talagang nag-depender ako. Pero, obvious naman na anti-kalingap si Mang Iking. Closet nga lang. Shout kay Maria Victoria Atangan at syempre kay Zenaida Larzena. Shout po from Kuwait. At syempre shout sa mga taga-Italy, si Pedro Garcia Hernandez. Shout po sa inyo. Salamat po sa panonood. At syempre kay Ma'am Judith Gozan. Good afternoon po from Singapore. At kay Angel Al. Hello sa Mercy Replay watching from here. Nakakatawa naman yung bias. At kay Ma'am Vivian Repeat, kay Tita. At kay Ma'am Marilyn Chua. Shout po. At kay Starsol. Shout out. At kay Terry Camzon at syempre sa lahat ng mga Team Milk International. Siguro hindi ko na papatagalin guys at pakinggan natin itong sinasabi at gusto ko itong magawa ng reaction video. Tara. At lumipas nga po kahapon yung Mother's Day. Ika nga at sana yung mga bata or mga anak, sana kahit papaano ay naiparamdam ninyo dito sa inyong mga nanay na mahal na nyo siya. Mahal ninyo ang inyong mga nila, kayo, minahal at pinalaki ng inyong mga magulang. Kaya nga po, sana may nakagawa doon sa yung bang tipong may inabot ka, tapos niyakap mo, tapos binulungan mo yung nanay mo na, nanay, mama, mahal nga. Dito nga kina Bal Santos Matubang na ito, kina Kalingap Rab na ito, na ito pong pinatulpo nga itong founder ng Kalingap, na kung saan ay sinasabi ko po ito, nagagalit po ako rito kay Bal Santos Matubang doon sa partikular na mayroon pong live yan dati na ang sinasabi po niya ay kulto itong KOJC. Kaya po doon lang po ako nagagalit sa kanya. Galit pala siya dati kay Kuya Bal. Okay, no? Then binanggit daw si Kuya Bal. Okay. Kaya sinabihan ko pa nga, gunggong yan. At hindi Nakasagutan pala ito ni Kuya Bal dati. nag-aral. Dahil nga po yung pagkakasabi niya na kulto raw itong KOJC, doon lang po sa particular galit ako. QOGC? Di ko alam to, wala idea. Pero dito po sa mga ginagawa ng pagtulong, hindi po ako nagagalit dyan. Bago sabi ko nga ay tagahanga din ako niyan. Hanggang sa nalipat dito sa anak niya, dito nga kay Kalingap Rab. Alam mo, no, ako in fairness sa kanya, ito yung mga klase na mga YouTuber, no, na pag may mali, galit siya. Pero pagdating sa pagtulong, hindi niya sinasali, ano. Hindi katulad nito nila Kapeso, ginawa na mabuti, galing sa Kalingap, no? Ginawa na sa Kalingap, pero ang binabanatan niya yung abot sa ginagawang pagtulong nila Kuya Bal at ni Kalingap Rab. Pero siya, natuwa po sa kanya, inamin niya, di ba? Kasi nagalit lang siya kay Kuya Bal, no? Binanggit siya. Pero yung pagtulong, hindi niya pinupuna, no? Very professional siya, no? Agree ba kayo doon? Ngayon, kasi mayroong vlog, mayroong live itong si Kalingap Rab na sumausaw itong si Erica. Itong Erica na ito po yung sponsor nila. Ay hindi, yung beneficiaries nila na matapos palamunin. Ito pong Erica na ito, para malaman lang po ninyo, ang tulugan po niyan, doon po yan sa katabi po niya ang baboy. Grabe, no? Very updated siya, guys. Updated siya. Gulat ako, Baboy po ang katabi niyan sa pagtulog. Ganyan po. Galing eh, no? Alright. Tapos tinulungan, lahat-lahat tinulungan, hanggang sa naiangat yung buhay. Lahat binigyan, pati yung lulo niya binigyan ng bangka ng Kalingap para panghanap buhay. Lahat yan. Naalala ko yung bangka na yan. Binigyan nga yung lolo niya. Naalala ko yan. Tapos nakatira nga talaga sila sa babuyan, no? Kasi bahay nila sa ilalim, kulungan ng baboy. Milyones po ang naitulong dyan. Milyones ang natulong? Hanggang sa pababahayan na yan. At yun nga may donor, may sponsor na nagbigay ng kalahating milyon nga yan. Yan, yung 500K galing kay June A. Na yun si June A. At yan po ay binigay na niya kay Kalingap Rab. Ngayon, sa hindi malamang kadahilanan, pero isa lang ang alam ko. Ang dahilan lang po dyan ay yung sinabi ni June A na kumalas ka na dyan, ako ang magpapatayo ng bahay mo
At lahat ibibigay ko sa iyo. Yun lang yun. Ah. So totoo nga no na kasi sinasabi nga nila ano na wakwak yan si Erica. Pero tinatanggi ni Erica yun, ano lang daw mabait na sponsor. Pero alam naman natin yung sponsor nun ano yun, galing sa Kalingap yun. Kasi hindi naman siya ma-sponsor nun kung di siya nakilala sa Kalingap, ano. Anyway, tuloy natin. Siyempre, magbibigay ba ang isang tao na walang kapalit? Natural. Totoo man. Lagi may kapalit. Isa pa ulitin natin. Tayo ng bahay mo at lahat ibibigay ko sa iyo. Yun lang yun. Siyempre, magbibigay ba ang isang tao na walang kapalit? Natural ang kapalit noon, yung singit. Grabe tong reactor na to. Masyadong ano guys, ano talaga siya, direct to the point. Grabe ano, gulat ako oh. Kaya tingnan nyo ngayon, kung anong itsura nitong Ericang Burikat na ito, lusyang na. Hindi na yan. Baka makikita nyo, ultimong ilong nito ay, busalsal na. Medyo pasasya na po, hindi ko kinakaya yung mga words niya, pero nag-react na naman tayo, pero grabe talaga si Kuya. Yan. Okay. Ipinaangat ng Kalingap yan. From day 1 hanggang sa umayaw yan, sinubaybayan ko yan. Maging itong kay Beyonce na ito, pero mamaya na kay Beyonce. At ipapakita ko rin yan, yung tatay niyang inutil. Guys, nagugulat lang po ako sa words. Grabe talaga. Narinig ko ang Buhay nila yan, hindi nga na nga sila lumalamon. Yan, tapos ngayon, nag-post itong Erica na ito. Pero guys, remember, nag-reclaim po tayo, pero nabibigla ako kasi ngayon ko na po napapanood. Ngayon ko na siya napanood. Grabe pa siya mag-react, no? Talagang diretso, direct to the point. Nang kung ano-ano na mga kayo lang ang kumikita, yung mga ganun ba? Anong pakialam mo doon kung kumikita? Exactly, tama. Walang pakialam mo, di ba? Hindi naman galing sa'yo, di ba? Ang importante doon, iblinag kayo, bumayag kayong i-vlog, pagkatapos sobra-sobra pang binigay sa inyo ng Kalingap. Hanggang sa... Hindi nila kasi, Kuya, hindi kasi nila narinig yung, hindi kasi nila na-realize yung sobra. Yung sobra, pero, di ba, yung natatanggap nilang sobra, hindi nila yun na kinikredit, no? Binabaliwala nila. Pero kung iisipin nila, maraming sobrang din ay ibigay talaga ang Kalingap sa kanila. Aamin lang sila. Kayo, bumayag kayong i-vlog, pagkatapos sobra-sobra pang binigay sa inyo ng Kalingap. Hanggang sa napayaman kayo. Pagkatapos yung bigla na lang umalis. Okay. Wala na. Bigla na lang umalis yan. Wala kayong narinig kay Kalingap Rob. Wala. Wala talaga. Actually, ang sabi nga ni Kuya Waldon, kung ako, hindi ko ibabalik yun eh. Totoo siya, pwede hindi na ibalik yun kasi foundation yun eh. Kaya lang dahil mabait si Kalingap Rob, ibinalik niya lang para walang mahabang usapan. Then tahimik lang si Kalingap Rob doon, no? Kung inaantay ko nga murahin yan eh, pero hindi nangyari yun dahil talagang mabait ng batang itong si Kalingap Rob na ito eh. Bait talaga yan, Kuya, si Kalingap Rob. Anyway, wala na yan. Tapos ngayon nakikisawsaw ka. Naburikat ka. Ang buhay mo, panoorin mo itong ipapanood ko sa iyo. Ito yung buhay ni Erica na hindi lamang hampas lupa, kain ibak baboy pa ito. Social na guys, di ko po kinakaya. Hindi na lang po nagsasalita Nagugulat, natatawa lang ako kasi talagang grabe siya. Nilalamon ito yung ibak ng baboy. Doon natutulog yan sa katabi ng baboy ito. Di ba alam nyo guys nagiging totoo lang kasi siya. Grabe pero talagang grabe. Kaya yabang lang nitong mga putang na to. Ito na. Patingin nga po, Kuya. Patingin. Pakita ko na sa inyo. Pakita niya, sige, patingin. Ayan. Sa bahay na ito.
Ay, puti kayo. Pinakikita niya. Yan, o. Yan, tingnan natin, o. Oh, yan. tirang babae. Oo nga, yan, o. Yan yung panahon na kita niya naman, guys, o. Talagang sa ilalim ay kulungan ng baboy. Oh. Di ba? May kasamang resibo. Hindi lang siya basta nagsasalita. Tuloy natin. Nagngangalang Erica. O yan o, kulungan ng baboy oh. Siya sa kanyang Oh, di ba? Kulungan ng baboy talaga. Oh, di ba? Sa inyo pa si Erica, no? Kita niyo ba? Ayan, oh, di ba? pag-aaral para mamasukan bilang isang kasambahay at para na rin makatulong sa kanyang pamilya. Sumasali din siya sa mga modeling contest para lang kumita at may maipangtustos sa pang-araw-araw. Si Ruel of Malalagyo yung nakatuklas nga sa kanya. Ayan, oh. May talento rin siya sa pagkanta at hinandugan pa nga tayo ng isang awitin. Yung kulungan ng baboy, diyan natutulog yan. At nasaan ba ito ang pangako? Yan ba ang busis niyan? Panoorin ang kabuuang kwento Pati boses. at huwag kalimutan mag-like. O yan ha. Gusto ko ipakita sa inyo kung anong buhay ng hayop na yan. Kuya, makahayop ka. Pero alam mo yun, ang feelings niya, grabe talaga. Oh. Kita mo, Erica? Oh. Eh si Kuya, parang hindi, ano siya, viewer siya ng Kalingap and supporter siya. Pero hindi yan Kalingap reactor, ha? Oh. Kita mo, mas brutal pa yan magsalita kaysa sa akin. Oh. Oh, anyway, mababait pa nga yung reactor ng Kalingap, di ba? Pero mabait naman si Kuya, nagiging totoo lang kasi siya. Siyempre, mas, siya, nagpapakatotoo lang din. Anyway, tuloy natin. Yan ba ang busis niyan? Panoorin ang kabuuang kwento at huwag kalimutan mag-like. O yan ha. Gusto ko ipakita sa inyo kung anong buhay ng hayop na yan. Na kumakain ng ibak ng baboy yan. Ayan, hello mga Oh, yan na. Welcome back po sa ating YouTube channel. This is Kalingap Rob. And pasubscribe na rin po ng ama ng Kalingap. Walang iba po kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ayan. So ngayon mga Kalingap, dito tayo ngayon sa Yung bahay nila, tingnan mo. ni Ruel of Malalag. Alamin po natin yung kanilang kalagayan. Oh, yan o. Kung paano po tayo makakatulong. So tara mga Kalingap, samahan niyo po kami. Let's go. This is the one underwear every man needs right now. Ever since my husband started wearing it, he's got way more energy. Tao po. Ayan. Grabe bro. O yan ang bahay. Okay. Diyan pala si... Hello. O yan o, tingnan nyo. Katabi niyan ang baboy matulog. Erika, magandang araw. So ayun mga Kalingap, grabe po pala ng bahay nila. Oh. Ano po ata ito? Oh. Ang tawag dun bro? Talaga may resibo siya, no? May resibo. Kulungan ng baboy. Kulungan ng baboy. Oh. Meron pang maliit na baboy. Oh. Tawag sa maliit na baboy. Biik. Iba to si Kuya. Talagang solid Kalinga, parang. Sarila ko. Oh, yan. May big pa po. And ayan, dito si Erika. O yan. Hello Erika. Good, magandang hapon. Dito na lang ako mapwesto. Erika, dito kami ngayon kasi inilapit ka sa amin ni Ruel of Malalag. Siyempre, para ikaw ay matulungan din namin. Sabot na kami makakaya. Anong complete name mo, Erika? Erika May Pansop. Soreta po. Sureta. Opo. Ayan, Erika, ako si Kalingap Rob. Pinsan ko si Dodong Roel. Pero Ayan. kasi nampakan. Tapos po, lumipat po Pangilang kami tungo ito? dito. Tapos si Pap. Maubos ang oras natin dyan. Ngayon, yan. Katabi niyang matulog, yang baboy. At ang nilalamon nito, yung tae ng baboy dahil hindi lang nga nakapag-aral, pinag-aral ni Rab yan. Pinag-aral ni Rab. Tapos ngayon, kung ano-anong sausaw niya, nung umalis itong gagang ito, hindi... Kaya to, Erika, mahirap kasi wag ka na makisawsaw. Tignan mo si Kuya, very solid supporters ng Kalingap. Ang laki ng subscribers niya, mukhang political siya, reactor, no? O, tignan mo kaya, nadali ka na isang political reactor. man lang nagsabi kay Rab, basta umalis, kasi nga, inupira na. Noon June A, na siya na lang magpabahay yung June A na yun. Samantala naka-schedule na sana yan ng pabahay. At ang napakagakon po sana, napakalaki sana, may garage pa yung plinano na po. At kumuha sa linang architect
para gumawa sana ng bahay niyan. Pero dahil nga inupiran nitong si John A. na siya na lang ang magpagawa ng bahay, ayun, bigla na lang umalis. Pero wala siyang narinig dito kay Kalinga Prab na kung ano pa. Basta ang sinabi lang, sige, kung yan ang gusto mo, hindi ka na magpa-vlog. Kaya ito makita nyo, talagang ang, kung baga sa kwan yan, sa materialis purtis pa. Pero panoorin nyo ngayon, yung mga reels niya. Losyang na. Kwan na. Ano tawag dito? Bira. Bagsak na. Pati yung ilong niya. Makikita mo na talagang binarurot ng binarurot. No comment guys Mga word ni kuya, binarurot ng binarurot Parang alam mo kuya, may nailalala kasi nag-alaga ko ng kalapate. May kalapate ka kasi kalapate, pag bumarurot yun, mabilis. Ilang segundo lang. Shoot ka. Ito. Madako naman tayo dito sa putang inang pamilya nitong Biansin. Ito guys, nag-react lang po tayo nag-react lang po ako. Nasa inyo na po. Basta pinaplay ko lang po ito Ito. Na inutil na tamad. Itong bullshit na ito. Saan ba itong hayop na ito? Labandira. Sige, ipapanood ko lang sa inyo. Tapos ngayon, nagawang ipatulpo itong si Bal Santos Matubang. Na which is, inamin niya, inaaway niya si Kuya Bal, di ba? Inamin niya, pero pagdating sa pagtulong, hindi niya yun, hindi niya kinokontra si Kuya Bal doon. Hindi ako natutuwa doon. Kahit na sinabi ko, asar ako dito kay Bal Santos Matubang dahil doon sa particular na sinabi niyang kulto ang KOGC, doon lang. Pero dito ngayon, sa ginawa nitong Biansin na ito, KOGC, yung kay Pastor Gibuloy, Kingdom of Jesus Christ. Tama po ba? Ayun, so siya ni Gibuloy. Tama po ba? I-correct niyo po kung mali ako please comment down below. Pasensya na po. Anyway, tuloy natin. Na pinatulpo itong nag-angat ng buhay ninyo, kasama itong anak niya, hindi man si Bal Santos, yung anak niya ang nag-angat ng buhay ninyo sa magmula doon sa buhay ninyo na hindi na nga kayo lumalamon at utang pa kayo ng utang sa tindahan ng mga utang ng ina ninyo na wala kayong utang na loob ng mga wala kayong utang ng ina ninyo. Ako guys, natatawa lang ako dun sa banner ni Kuya. Natin personal, pero grabe yung utang ninyo. Utang pa kayo ng utang sa tindahan ng mga utang ng ina ninyo na wala kayong utang na loob ng mga wala kayong utang ng ina ninyo. Ito. Ito ba yun? Sige, tingnan muna natin. Ayan na. Tingnan nyo. Yan ang bahay nila. Walang pintuan. Walang pinto. Total na ipakita ko naman na sa inyo. Ituloy nyo lang po sa pamamagitan ng inyong imahinasyon kung ano ang kakanyan. Ngayon, balikan niyo, ikaw Erika at ikaw Beyonce, balikan ninyo yung inyong mga video. Baka para kahit papaano tablan kayo ng kahihiyan diyan sa ginawa ni Rab sa inyo. Ginawa ng kalingap sa inyo. Alam mo kuya, ito natin personal po. Ako talaga masasabi ko, malaki talaga yung nagawa ng kalingap, no? Lalo kay Kalingap Rob, in fairness. Ito po natin personal po, hindi ko po inaaway at di po to may halong panunumbat o para mapakita utang ng loob. Hindi po.
No, naalala ko nga yung sa tatay niya, talagang awang-awa nga po ko nun, kuya, pinapanood ko yon. And makikita niyo dun kung ano yung, ang laki na nga ng pinagbago ng tatay eh. No, at talagang, ako, nakita ko dun, pagtulong ni Kalinga Prab, no. So, try ko nga i-play. Ako ay minsan din po nakapagtrabaho. Hindi po, pag nasakit yung ano ko Bakit pa, po? Pwede niyo po bang ikwento kung bakit? gawa po siguro nung kauuli namin nung ano ay, yung bata pa ako, maliit pa yan. Pag-uling naman yung hanap buhay Hanap dito. buhay niyo po, Opo, okay. inaabot kami. Payat pa yung tatay niya dito, ano, ang tatay ni Beyonce. Pero makikita nyo guys, yung sa taas, ito yung nagpatulpo sila. Ang laki ng pinagbago, tumaba, nagkalaman. Dito, talagang payat, di ba? Ng ulan, kaya yun. Parang pasma, ganun. Siya po, Ilan taon na po kayo, tay? 43 na po. 43. Bata pa po kayo, tay. Pero maaga na ano yan. 43. So, mas matanda lang sa atin ilang taon. Ito? Kasi Ano po? 43 ako, 42 na ako ngayon eh. So, mga 44 na siguro to. Trigger dyan para sumakit po. Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Yan lang, itong kanan lang. So, ito po, minsan ito. Yan, parehas yan yung dalawang mong hita. Ito po namamanhid dito. Namamanhid. Nakaano po ba kayo? Nagpa-check up na po ba kayo? Sila po yung mabigyan po yung anak ko ng tulong ni Kalingap. Ano po? Ano nabigyan namin? Si Opo, Beyonce. opo. Yung nabigyan niyo po ay yun po, nakapa-check up ako, tapos nakabili na po ako ng gamot. Meron pa po nga ako dyan. Wow. Nabili Anong sabi po? Anong sakit niyo daw po? Sa gout daw po. Yung ano, Anong may reseta po bang gamot? mayroon po. Kaya pala hirap din po kayong pamilya. Siya Kasi sila din po ata, sa'yo lang din po maasa. Ano? Opo. Halos minsan ano na, isang taon na akong ano lang ng trabaho, hindi naman yung talagang permis na. Ibig sabihin hindi po kayo araw-araw may trabaho. Opo. Ano po yun? Pag wala kayong hindi ka nakapagtrabaho, pag nakikita nyo wala kayo may bigay sa mga anak nyo po, pag pambaon, ano po ginagawa nyo? Nanghihiram po ng porsintuhan para yung mga anak ko makapasok. Makapasok? Opo. Pero ikaw, gustong-gusto mo talaga Gusto ko po makapasok, talagang especially si Beyonce. Opo, yun lang po talagang pangarap namin mag-asawa, katapos yung lahat namin. Ayaw nyo po siyang patigilin. Ayaw po at Ayan. talagang masipag siya gusto talaga Si niyang Beyonce. Opo. Pwede po ba kayo magkwento kung anong klaseng anak po si Beyonce? Pwede niyo po magkwento yung kunting Ay, ano po yan, matulungin yan saka ano po siya, yung unawain sa mga bata, yung mga kapatid niya, okay. kahit po yung sa ibang tao, ayaw niya yung parang kahit naghihirap kami, yung nahihirapan din, tinutulungan din po niya. Para yung pinsan niya nga pong yung nasa pambuhan, minsan pag walang baon, binibigyan niya Nabigyan para, pa rin siya. opo. So, nakita nyo guys, di ba? Laki na nga pinagbago. Balikan ninyo. Yun lang sa akin. Tatay mo, Beyonce, nanay mo, napakayabang. Imaginin mo. Kung ano-ano. Naging guys wag po tayo mambasya. Ito po ay nag-react lang po ako. Pero syempre, may kalayaan po kayo mag-comment. So, kasi medyo iba yung atake niya, no? Ako kasi nag-react lang ako. Gusto ko lang mapakinggan yung mga sinasabi niya, no? Regarding dito sa content niya, no? Ng mga i-comment. Nung nag-comment ito, si nanay nitong Beyonce na ito na mayabang na total na bandira itong hayop na to. Hindi na kumakain ng mga hayop ito, mga patay gutom na mga basura na nga itong mga ito. Pasensya na po kayo, ganito katalas ako magsalita. Oo nga, matalas nga kuya. Pasensya ka na rin, baka ma-offend kayo sa akin. Pero hindi rin ako sanay kuya, no? Although sanay ako, kaya lang syempre nasa social media tayo. Pero okay lang yan kuya, kasi at least nagpapakatotoo kayo sa sinasabi ninyo. Dahil gusto kong iparamdam sa inyo yung mga kahayupan ninyo at mga wala kayong utang na loob ng mga buwaka ng inyo. Kaya ganito ako magsalita. And again, di po siya Kalingap reactor, no? He is only followers and viewers ng Kalingap. And syempre, karapatan niya magsalita kung anong gusto niya sabihin. And siguro nabubulalaslas lang yung sama ng loob, yung galit niya. No? Kaya lang, talaga masyado matalas yung sinasabi niya. No? Sinabi ko na sa inyo, hindi ko kailanman na-meet yung Bal Santos Matubang na yan. Hindi ko rin kailanman na-meet or nakita man lang kahit anino itong si Rab. So talagang personal, hindi niya kilala. Hindi niya kilala. Pero, ang sa akin dito, ibinabase ko at tinitimbang ko. Dahil ang sinasabi ko rito, ang naging ugat daw niyan, yung dinalang araw sa liblib na lugar, itong si, Beyonce na ito. Ano masasabi mo tungkol dyan, kuya? Anong masasabi niyo dyan? Pero ang alam ko, nag-uusap na yan sila, napanood ko yung pag-uusap nila eh. At nag-ayusan na sila.
Tapos kung ano-ano nga mga kinument itong nanay ni Beyonce, napatay gutom na ito. Ngayon na nga lang, ngayon nga tumaba na yan eh. Parang butanding na yan ngayon. Paano nakakakain na ng tama, nakakakain na ng kanin. Hindi kagaya dati na ang kinakain yan yung mga balat ng talaba. Kasi diyan sila sa tabing dagat. Kaya hindi nyo sabihin sa akin na kumakampi ako dito kay Bal Santos Matubang at kay Rab. No, parang sinasabi niya, wala akong personal connection with Kuya Bal Santos Matubang at Kalinga Rob. Yun yung sinasabi niya. Pero very updated siya, no? Nagugulat nga ako eh. And ito, nagpapaka-totoo lang siya sa sinasabi niya. Kinukan ko lang yung ginawa ninyong nakahayupan. Dinidiscuss ko lang dito. Nakakagalit lang. At siya lang po ang nagbabanggit ng utang na loob. Baka sabihin nyo sa amin nagagalit. Wala po akong binabanggit ng utang na loob. No? Pero kung binabanggit niya yung, free naman siya sabihin yun dahil hindi naman tayo komunistang bansa. Di ba? Ngayon, ang tanong, ako ba ay 100% na ibiblame ko itong si Beyonce? Magandang tanong yun ha. Kung i-blame niya ba si Beyonce 100%? Ano kaya ako, very curious ako sa tanong niya. So, pakinggan natin. Hindi po. Bakit? Bakit sa tingin mo kuya na hindi dapat 100% na i-blame si Beyonce? Bakit po kuya? Hindi po ganon. Bakit? Ang biniblame ko po rito, itong nanay niya, itong tatay niya na tanga, na inutil, at itong si Dr. Love na ito. Oy, nako. Yare. Dr. Love. Oh. Hindi niya biniblame, no? Ang biniblame niya yung magulang at itong si Dr. Love daw. Okay. Na addict. Kita ko, ha? Nakita ko yung live niyan. Dahil siya raw ang founder ng Team Guapa, ha? Oo, binabanggit niya nga po. Oh. Advertisement na siya. Na ipinapakita na yung simbahan daw, kung aywan ko kung anong simbahan na yon. Na yun daw ang first na magiging project ng Team Guapa. At nananawagan na si sponsor. Tingnan nyo ito. Napakaliwanag po na budol yan. Napakaliwanag na scam yan. Bakit? Napakaliwanag yan. Bakit napakaliwanag? Kayong mga sponsor, kagaya nan, simbahan, yung magiging project nitong si Dr. Love na ito, na Team Guapa kuno, nagsarili, wala ring utang na loob dito sa mga matubang, na isa ring demonyo ito. Okay. Tapos ngayon, nananawagan sa mga sponsor na yun daw ang first project ng Team Guapa, yung simbahan. Kayong mga sponsor, mga tanga na lang kayo kung magpapaniwala kayo dito sa addict na Dr. Love na ito. Baka mamaya, yung ibibigay ninyong sponsorship dito sa simbahan kuno na ito, baka yan ay pangbili lang niya ng shabu. Sabi niya yung guys ha. Pero nasa inyo pa rin kung maniniwala kayo. Pero tagang diretsahan si kuya. Grabe, try natin. Unang-una, mga ganitong klaseng mga addict na wala talaga akong katiwatiwala dito sa mga addict na mga pan. Wala akong katiwatiwala. Bakit naman kuya? Bakit? Kagaya nitong ito. Itong pari na addict na ito. Pari, kayong mga Katoliko. Nag-aabuloy kayo diyan sa simbahan ninyo. Tapos yung pare ninyo addict. Medyo na to guys medyo maselan na to at nag-react lang tayo pero hindi ko alam kung sinasabihan niyang pari daw na addict. So medyo lang yun, no? Medyo nakakaano lang yung sinasabi ni kuya. Pero anyway, tuloy natin to. Hanggang natin. Imaginin mo, saan mapupunta yung abuloy ninyo? Pambili ng shabu.
Ngayon, kayo ang mag-isip. Kung talagang kung ito, Dr. Love na ito, ha? Kung talagang gusto niyang tumulong, di sarili niya, yung kita niya, diyan sa pag-YouTube niya, yun ang panggastos niya. Huwag na huwag kayong magbibigay ng sponsor diyan. Mga sponsor. Pabayaan niyo. Kasi, sinimulan niya, yung team guwapa na yan, at magkukan siya ng project na ganyan, hayaan niyo. Tingnan niyo. Itong tatay at nanay ni Kwan na ito, hindi ko na lang na-play kasi mahahaba tayo eh. Inutil yan. Tamad yan. Yang tatay ni Bianchi na yan. Nagsasakit-sakitan lang yan ng tuhod. Gagong yan. Grabe. Again guys, nasa inyo po kung paniniwalaan nyo siya. Na ako po, napapano comment ako kasi yung comment niya kasi yon. Pero kasi ako, hindi ako pwedeng umagree doon kasi hindi ko alam yung ano eh. Kasi sinasabi niya rito na nagsasakit-sakitan. Eh, hindi ko naman pwede mag-agree sa hindi ko naman nakita personally. Pero siya, based sa kanya, nagsakit-sakitan daw to. Anyway, comment niya yon. At nasa inyo po kung paniniwalaan nyo. Pero ako, medyo sa point na yon, syempre, unfair naman dun sa isa, dun sa magulang. Pero, anyway, comment niya yon, no? Respect natin. Tapos ngayon, nakaangat-angat sa buhay, kakalabanin nila yung nagbigay ng magandang buhay sa kanya. Ganon din dito kay Erika na burikat na ito, na pagkatapos na, kaganda-ganda ng katawan niya nung unang binablog yan, Rab. Pero ngayon tingnan nyo, losyang. Anong ibig sabihin yan? Wala akong sinasabi dito kung ano pa. Paano bang nagiging losyang yung isang dalaga? Paano bang nagiging losyang yung materialis puertes kuno dati? Ngayon makikita mo pati ilong warat. Tapos ngayon magko-comment ka. Napaka walang utang na loob ninyo. Ha? Never ako nagkondito. Nag-comment lang ako, nag-react lang ako. Ito yung pangalawang reaction ko eh. Pangalawa na pala to. Okay. Doon dati sa napanood ko kay Bal Santos Matubang doon sa KOGC na sinabihan niyang kulto, doon tinapik ko yan. Binakbakan ko yan. At saka ngayon, binakbakan ko rin dahil sinasabi ko, masyado ka kasi madaldal. Ha? Pero, ang sinasabi ko po rito, hindi po mawawala yung parte ng paghanga ko rito dahil siya ang nagsimula ng magpabahay sa mga kababayan niya dyan sa Bicol. Yan ang nagsimula. So, ibig sabihin, talagang may pusong pagtulong din yun. Pero, yun pa rin nga, galing pa rin sa sponsor. Yun po yung sinasabi ko. Pero, okay, legal naman po yun eh. Oo, hindi naman alam mo kuya, no? Actually, kahit naman yung mga malalaking mga institusyon na mga charity, meron pa rin silang sponsor kasi meron tinatawag na operational expenses eh. Kung ilalabas mo lahat, pati pera mo sa bulsa, after next day, hindi ka na rin tatagal kasi inubos na yung pera mo. So, lalo kung marami kang tinutulungan, kailangan mo talaga na humingi, kumaga magtumanggap, no? Tumanggap sa sponsor kasi as long as ang sponsor ang lalapit at sila ang mag-offer ng tulong, walang mas masama yung guys eh. At the same time, registered ka naman, naka-ano ka naman sa government, wala akong nakikita mali sa sponsorship na pinapasama kasi ng iba. At hindi naman natin din masisisi kasi may mga tao talagang ginagamit din yung sponsorship sa hindi tamang paraan. No? Pero syempre, itong Kalinga po ay foundation. So, meaning, talagang registered to ng government. And talagang nakita niya naman yung paggawa nila Kuya Bal at nila Kalinga Rob, di ba? So, hindi ako against sa sponsor eh. As long as talagang, yun nga, nasa tama, no, na paraan gagawin. At tamang information din sa mga viewers and sa lahat ng mga supporters, di ba? Kasi maganda rin yung maging pakatotoo ka na itong ginawa ko, may kasamang sponsor to, and then pasalamatan mo yung mga sponsors mo, no, for transparency, no. Anyway, tuloy natin to. Kaya yun po ang ito siguro Kalinga Rob at bibigyan lang kita ng konting advice.
kung mayroon mang sponsor, huwag mong tatanggapin ang sponsor na particular doon sa iisang tao. Yun. Maganda yung sinasabi niya. Actually, ito yung punto ko eh. Nakuha ko yung punto ni Kuya eh. Oh. Halimbawa, di ba? Kaya nga lumaki ang bahay ni Biancy na yan dahil tumambak dyan yung sponsor ang sinasabi dito sa particular na pabahay ni Biancy, di ba? Kumbaga, Kuya, ang ibig mo sabihin, pag yung sponsor nakatutok lang sa isang tao, dapat kung sponsor ka ng lahat. Kumbaga, hindi ka lang nakapokus sa isang beneficiary. May punto siya, nakukuha yung punto niya eh. Kasi kung sponsor ka nga, kung maaari lang, huwag ka mag-stay sa isang tao, dapat lahat. Okay, tuloy natin. Kaya malaki yan eh. Malaki ang bahay ni Biancy na yan. Ngayon, baguhin mo. Siguro, tatanggap ka lang ng sponsorship kung walang kondisyones. Yun, pwede rin, okay. Halimbawa, Walang kondisyon, agree naman. total alam at recorded yan na talagang may nagpapabahay kayo at doon sa huling nakita ko na nasa 250 plus na yung inyong napabahayan. Kaya nga, talagang proven na yan. Napatunayan na ng buong tao yan na nagpapabahay ka. Ngayon, ang pagtanggap ng sponsor, hindi walang particular na kung sino yung tatayuan ng bahay. Total, nagpapabahay kaya. Nagpapabahay ka, di sabihin mo sa sponsor na ito lahat, tulong lahat ito, walang particular na tao, basta ito, dito namin ito, hindi lang sa isang tao. Kaya nga tuloy, kaya yung mapapansin po ninyo na itong mga ibang mga beneficiaries, may malaki ang bahay, may maliit ang bahay, hindi Tama nga, hindi pantay, no? pare-pareho ang presyo. Oo nga, no? Kasi nga po, doon po napupunta yung mga sponsor nga pinipili. Oo, dapat kung may mag-sponsor, dapat lahat, no? Kumbaga siguro dapat ganun no? Parang kunwari, mag-sponsor po ba kayo? Dapat talaga hindi specific Dapat ibigay sa foundation. Tapos, yung foundation ang bahala, magsasegregate kung kanino ibibigay yung tulong. Kasi mas maganda, I think maganda din naman yun, no? I don't know kay Kalinga Prab, pero may maganda yung purpose niya, yung kanyang suggestion. Parang may mag-sponsor, pero dapat sa buong Kalingap. And then sa buong Kalingap na yun, ang magde-decide sila, Kuya Bal, sila Kalinga Prab, kung kanila ibibigay yung pondo para mag-sponsorship. Kasi kung particularly, kung napapansin ko nga dyan nagsisimula yung wakwak Then may condition pa. Yun ang matindi. Yung may condition. Sponsor, tas isang tao, tas may condition pa. Yun ang matindi doon. Kasi dyan po magkakagulo-gulo. Kagaya niyan. Dami na Dami na nangyaring ganyan Akala nila, hawak na nila. Akala nila, kung nag-i-sponsor sila na ang bida, sila na ang dapat masunod. Hindi po pwedeng kayo ang masunod na sponsor kayo. At ang mahirap, Kuya, ang nangyari, feeling nila, yung pera na ibinigay nila sa Kalingap na foundation, feeling nila, no, lalo kung malaking binigay nila, feeling nila, parang sila na may-ari nung binagawang project. Pero actually, ang may-ari talaga, Kalingap. Kaya nangyayari, susumbutan si Kalingap Prab, hanapan, may nawawala daw ganito, magkano lang daw binigay ni Kalingap Prab, tapos yung sponsor doon, mas maraming tinulong. So nangyayari, nagiging kanila na yung kumbaga, parang sila yung gumawa ng pagtulong. Kiniklaim nila. Kaya nagkakaproblema nga I mean, suggestion naman ni Kuya yun. And ako, opinion ko lang naman po, nasa inyo kung paniniwalaan ninyo. Pero, okay yung suggestion niya. Kaya nga ako sinasabi ko, never akong tumanggap ng sponsor Kasi, dahil pagka tumanggap ako ng sponsor, parang wala na rin akong kwentang tao. Hindi ako makakapagsalita ng malakas. Ganyan din ako, Kuya, kahit ako, as a reactor, hindi talaga rin ako nagpapa-sponsor. Kasi, reactor naman ako Not unless kung charity vlogger ako, pwede kasi kailangan mo ng pondo. Pero kasi as a reactor, may mag-i-sponsor sa'yo, dun na, makokontrol ka na At ganito din yung pananaw ko. Makokontrol ka kasi pag may sponsor ka Kung may sponsor ako dyan,
sa mga pinaggagawa ko, sa mga tinutulungan ko, Okay lang yun. Yun okay lang yun. Kasi tumutulong ka. At least may sponsor ka. Walang problema yun. Pero kung personal mo, medyo mahirap. Di ba? makakapagsalita ba ako ng ganito ng mga malakas ang boses ko? Hindi. Kasi inaalala ko na baka mag-react yung sponsor ko. Yan yun. Yan ako kakaiba. Pero sinasabi ko nga po, wala namang masama, walang illegal doon sa ginagawa ng Kalingap team. Walang masama yan. Walang masama po kasi mayroon yung operational expenses na talagang minsan hindi mo kakayanin. Kailangan mo talaga ng sponsor para sa isang proyekto. No? At lahat ng vlogger, walang vlogger na hindi naghangad ng pera na galing sa sponsor. Okay? Tama naman yan. Exactly. Totoo naman yan. At marami dyan na mga vlogger, makikita nyo, yung lumalakad dito sa screen, dyan sa baba, yung GCash number nila. Humihingi talaga sila ng GCash. Lalo na itong si Kwan ito, si Adik na Kwan ito. Dr. Lab na yan. May mga ganyan. At ibang mga vlogger pa, guys. Kahit ibang mga vlogger. Sa akin kasi hindi din ako against dun eh. Kasi kung maglalagay ka ng dyan, GCash, wala namang masama doon eh. Kasi minsan may mga viewers, hindi mo rin masisisi kasi nagiging idol ka nila. Umahanga na sila sa'yo. So, sobrang idol nila, gusto nilang bigyan ka. Kasi natutuwa sila doon eh. Hindi mo may iwasan yun eh. Sa akin walang problema yon, no? Ang masakit lang kasi doon, parang bibigyan ka ng pero ginagamit mo sa mali. Pero actually, sabi ko nga, in the end, wala kang say kung kanino gusto ng sponsor ang magbigay. Pera kasi nila yun eh. In the end, sila pa rin na magde-decide. No? So, ibig sabihin, magpapajikas kayo sa kanila. Ako, sinasabi ko rito sa inyo, magmula 5 years ago na po yata ito, or 4 years ago na itong nag-create ako ng YouTube channel ko. Sabi ko, pag may makita kayo na video ko na naglagay ako ng GCash number na gumagapang dyan sa baba na itong screen ko, pag may naipakita kayong ganon, babayaran ko 10 milyon. Ganon lang yon. Yun ang pagkakaiba namin dito sa mga vlogger na ito. Pero sinasabi ko po, wala pong masama doon. Walang masama doon, kuya. Kasi karapatan din naman nila yon, di ba? Wala po. At wala kayong walang vlogger na naghangad nang magbablog siya nang hindi niya inaasahan yung kita niya. Talaga lahat pera. Lahat yan inaasahan. Pero ako, paulit-ulit ko sinasabi, magmula nung sumahod ang YouTube channel ko, never pa akong nag-withdraw dito sa kinita ng YouTube channel ko. Dahil sinabi ko po ito noon pa, na lahat ng kikitain ko rito, ibibigay ko rin po sa lahat ng mga subscriber ko through, yung raffle. Pinaparapol niya. Mabait pala si kuya, no? Maano lang siya, masakit magsalita, pero mabait. Mabait naman siya eh. So anyway guys, ganda lang po yung ating reaction video. Naka 45 minutes na tayo. Pero nakakatuwa, no? Ang pangalan niya guys, para siyang political reactor. Ang pangalan niya is Berena Live Studio TV. At lang siya guys, medyo maano talaga yung bibig niya. Ako actually, guys, di ko nga kaya yung ginagawa niya eh. Pero syempre, iba-iba kami yung reactor. Pero kasi yung talagang mga sinasabi niya medyo talagang mabigat. Napakabigat niya magsalita. At siguro nagpapaatatoo lang talaga siya. Tayo talagang, kahit pa paano ako, hindi ko po talaga kaya yung ganon. Kasi, baka kasi, alam mo yun, mahirap na, baka may masaktan ka pa. Pero anyway, maraming salamat. Ano masabi nyo guys dito sa kanyang komento? Naniniwala ba kasi sinasabi niya o hindi? Pero ako, may mga punto siya na uma-agree ako. Uma-agree talaga ako. Lalo na sa sponsor, no? Talagang dapat yung sponsor talaga tumutulong sa lahat. Hindi lang sa isa. Kasi later on, pag isa lang tinutulungan yan, may halo ng kondisyon eh. Nagkakaroon ng kondisyon
And let's admit na nandun na yung panunumbat. No? Ilbis na parang yung pera nila ibinigay nila sa foundation, na nangyari, inaangkat yung binigay nilang pera sa foundation. Iniisip pa rin na kanila na yon. So parang minsan na isusumbat sa Kalingap, pero hindi dapat ganoon eh. Once na binigay mo yung pera sa foundation sa Kalingap, hindi mo na pera yon. May karapatan na doon yung Kalingap. Kasi foundation yan eh. So anyway, please comment down below. At ito po ang paborito niyong reactor. Ang nag-iisang baliw pero nag-iisang baliw pero paldong-paldo. Ang nag-iisang Marzano TV 2.0. And to God be the glory. Magandang araw sa inyo guys. Paalam. May sayaw pa sa daan.